Ano nga ba ang magandang pwesto pag magtatayo ka ng salon? Yo, what's up? Magandang hapon mga salon owners. Kumusta kayo dyan? Time check natin ay 4:55 na ng hapon at dito tayo ngayon sa ating salon, Zen Salon, pangmalakasang salon ng Mindanao, Kidapawan branch, at nag-ikot-ikot tayo. So ngayong araw na to, meron man tayong sasaguting isa na namang katanungan sa ating follower, no? At kasama natin sa grupo Salon Business Owners PH. Pasok ka kung gusto nyong matuto sa pagpapatakbo ng salon business. So babasahin ko lang yung katanungan ni Mama. Sabi niya dito, alin po ba magandang lugar pag salon, sir? Yan, sabi niya. Yung medyo didaanan ng tao kasi yung sa amin, pero may parking space na malaki. Yung lugar niya daw is hindi gaano daanan ng tao, pero malaki yung parking space. Pero komportable yung mga tao napunta. Or sa masisikip na area na daanan ng tao pero walang parking space. So usapang lugar to kung saan magpepwesto ng salon. At sa mga hindi pala nakakakilala sa akin, ako nga pala si Jeff Cinco, isang salon owner na meron ng 9 years na experience sa pagpapatakbo ng salon business. At meron tayong 4 na branch. Ngayon, sa katanungan ni Ma'am kung alin yung magandang pwesto, hindi ko siya sasagutin ng diretso, no? Ang masasabi ko dyan, pagdating sa pwesto kasi, unang-una mong solusyonan, Ma'am, no? Sa nanonood ngayon na mga salon owners, hindi yung pwesto, no? Hindi yung pwesto kung madaanan ba yan ng madaming tao or kung hindi ba yan dadaan dyan yung tao. Ang importante kasi una dyan, no, is makilala mo, malaman mo kung sino yung bebentahan mo. Halimbawa na lang, sample natin. Kung ang binebentahan mong client o yung mga customer mo na binebentahan mo o mga target mo is mga masa, ang palagay natin mga masang tao, yan, sample natin dyan. Yung mga karamihan sa masa, yung kadalasan hindi nagtatrabaho, may trabaho, o yung mga low income na mga tao. Kasi yung presyo mo dyan, palagay natin mababa. Palagay mo na lang is 500 yung riban mo to 1,000. So bago mo maghanap ng pwesto, alamin nyo muna, may customer tayo pumasok, yung dalawa. Bago ka maghanap ng pwesto, magtanong ng pwesto, unang-una, alam mo muna kung sinong bebentahan mo, kung masa ang target mo. Paglagay ka ng pwesto saan? Sa may palengke. Ang daming namamalengke, di ba? Saan pa magandang magpwesto? Sa gilid ng kalsada, harap ng elementary school, harap ng mga pampublikong paaralan, yung mga ganyan. Kasi nandyan yung mga masa, di ba? Ngayon, kung ang target mo naman mga may income, mga mayayaman. Ngayon, punta ka doon sa lugar na maraming mayayaman pumunta, o nandun yung mayayaman, doon tumira yung mayayaman. Halimbawa, sa BGC, ang daming mayayaman dyan, no? Punta ka dyan. Or sa SM, pasok ka dyan ka magtayo ng salon, sa loob ng mga malls. Kasi yung mga nandun sa malls, maraming pera yan. Maraming panggastos yan. Pagpalagay natin na yan yung mga target na may mga income, mga middle class kung tawagin. Yung mga yan ay gumagastos. So, bago ka magtayo ng salon o pwesto, tingnan nyo muna kung saan, kung sino yung target mo. Kung anong klaseng tao, ano yung kabuhayan, ano yung trabaho, may negosyo ba yan, o nanghihingi lang, nanghihingi lang sa, sa mama niya, papa niya, estudyante ba yung target mo, di ba? May mga ganun, di ba? Kung estudyante ba na pampubliko, diyan ka magtayo ng salon, anong target mo diyan? Mga nails, mga makeup, o diyan. Pero kung ang target mo mayayaman, doon ka sa private, malapit sa private, or doon ka sa palengke, or sa mall. Yan lang masasabi ko sa katanungan ni Ma'am. At naniniwala ko na bago ka mag-start ng salon o magsimula ng salon, dapat marunong ka sa services. Kasi kung wala kang alam, nako, sasakit lang ang ulo mo. At marami na akong nakakausap o kakilala, no, na nag-message sa atin, nag-chat sa atin o tumawag sa atin para magtanong tungkol sa pagpapatakbo ng salon. Dahil masakit daw sa ulo, lalo na't wala siyang alam sa mga serbisyo. So yan lang.
At naniniwala ko na galingan natin mga salon owners, no? Anumang target mo, class A ba yan, B, C, o anong klase ba yan, masa, may pera, mayaman, galingan natin sa pag-provide ng ating serbisyo para sa ganun kumita tayo at makapagdagdag tayo ng branch at makapagbigay tayo ng maraming trabaho sa maraming empleyado. Pwede tayong paalala ko sa'yo, pwede tayong mag-branch sa ibang bansa. At meron akong kilalang mga ganyang salon owner na pumunta ng Taiwan, Qatar, Saudi, hindi nagtrabaho doon, nagsalon doon. So, kaya natin yan. Hindi lang sa Pilipinas. Dahil naniniwala akong entrepreneur lang o negosyante lang, salon owner lang ang kayang tumulong para mabago, maayos ang bansang Pilipinas. Kaya sa kang negosyante, salon owner, galingan natin. At sa mga hindi naka-follow sa akin, no, mga salon owners na baguhan, follow niyo ako, Jeff Cinco, kung gusto yung matuto sa pagpapatakbo ng salon ng negosyo. So yan lang, comment ka or chat ka kung saan yung salon mo at anong problema. Ayan lang, bye bye, galingan natin.